morning from New York. Very touristy yung gagawin natin na attraction ngayon. I will be using the hop-on, hop-off bus. Tumutunog ngayon yung I'll be there for you ng Friends. So I think malapit na tayo. From here, kita ko na yung Cat's Deli dun sa corner. Noon, kala ko yung New York is yung Manhattan area lang. Pero yung New York, meron siyang 5 boroughs talaga. At isa lang yung Manhattan dun. Pangalawa is yung Brooklyn. Right now, we're here sa Brooklyn Bridge. So as you can see, ito ang Manhattan Bridge. Sobrang surreal pa rin ng moment na to. Hindi pa rin ako makapaniwala. Grabe mga ma'am sir, sobrang magical niyan tignan. I will be taking the subway pabalik ng Manhattan. First time that I will be... Totoo ang chismis. It's a new day here in the city. So, New York never sleeps, pero kailangan natin matulog. So tayo, natulog tayo. But today, we are off to another adventure here in the Big Apple. Dahil for today's vlog, samahan nyo ako guys na libutin ba ang New York. And what's the best way to do it? Hop on, hop off bus. Very touristy yung gagawin natin na attraction ngayon. But yeah, I will be using the hop on, hop off bus para libutin, i-familiarize yung sarili natin dito sa New York. Yeah, I'm pretty excited. So, medyo late lang nag-start yung araw kasi medyo napagod tayo talaga agabi. Late na tayo nakauwi around 2 a.m. But, hindi tayo papatinag. Jet lag is real pa rin. Kaya ito, adrenaline pumping ang activity natin for today para gising na gising talaga ang ating kaluluwa. For now, mag-breakfast muna ako. Tingnan natin kung ano yung pwede nating makain. But I'm really planning to try yung New York bagel. You know, just like a local New Yorker. Pero yung stop kasi, or yung first stop nung hop-on, hop-off bus dito sa New York is dun sa Times Square, sa may M&M's World. So, dun tayo pupunta. Yun yung first stop natin. But let's see on the way kung ano yung makikita natin na pwedeng makainan. I'm planning to get sana yung bagel sa Liberty Bagels. I think walking distance lang din siya from here sa Park Terrace. Dito sa may Bryant Park ako ngayon. Kasi medyo malayo siya from Times Square. So, let's see what happens. Gusto ko rin i-try sa mga ganito, sa mga food truck. So ito, meron na tayong nakita. Actually, ito na tayo naglakad kagabi, papunta ng Broadway. Nanood tayo ng Harry Potter. Sobrang hindi pa rin ako makamove on. We got to meet. Oh, meet talaga. The Draco Malfoy kagabi. Kaya nagkwentuhan din kami ni Love. Sobrang happy siya for me sa mga nangyayari sa ganap natin dito. 0 degree today. 0 degree Celsius. Pero kinakaya naman. Sobrang nag-ano lang ako. Ito yung suot ko pala ngayon. Ayan, from 100 Thieves sa Umbreon. Naka-hoodie lang tayo. Pero mga 3 layers to yung suot ko ngayon. Para, kasi kung hoodie lang plus yung panloob, medyo hindi kakayanin ng tawang lupa natin yon. Kaya meron akong 4 layers of damit. Isang yung heat tech, may t-shirt, merong sweater or sweatshirt, plus eto, yung hoodie. Ayan, tapos naka-heat tech din ako sa baba. Sa baba. So, yun lang. Then yun, yung pants. Ito yung nilalakaran natin ngayon. Medyo may karumihan pero that is New York. So, this is Times Square in the morning. Medyo konti pa yung tao. It's a Sunday morning. Parang gusto ko sana mag-Joe's Pizza. So, parang it's too early for pizza. May ganun ba? Too early for pizza. Pasado ba? Jollibee kaya tayo. Umaga Jollibee. Pero sige, hanapin ko nga yung bagel. Actually, malapit lang dapat siya kanina. Pero tingnan ko kung pwedeng doon na lang tayo sa Liberty Bagel. Grabe, ang layo niya from the chaos last night. Payapa pa yung Times Square ngayong umaga. So yun, nung chinek ko medyo malayo nga yung Liberty dito. So try na lang natin doon banda, yung malapit na sa stop.
ng ating hop-on, hop-off bus para masulit natin. Kasi 9 a.m. siya. I mean, yung first trip from the M&M's World. So, yun sana yung habulin ko eh. It's 8:51. Siguro habulin ko na siya. Diba? Kasi yung susunod yata is 9:20. Every 20 minutes yung bus. 5 minutes ago, nandun na yung big bus. Pero yan, bukas na yung the big red steps. Ayun na yata siya. Ay, hindi. Iba pa tong top view bus eh. Doon pa tayo sa may M&M's World. Whew. Let's go. And then, ito pala, yung TKTS. Ayan, pwede kayong bumili ng tickets dito. Same day tickets sa mga Broadway shows. Pansin ko rin dito, medyo lenient sila sa mga nagja-jaywalk. Parang kahit minsan stop pa yung mga pedestrian crossing. Napanood ko dun sa nag-vlog din about New York life. Jaywalkers talaga yung mga New Yorkers. Pero yan, syempre mag-abide tayo, di ba? As a responsible citizen pa rin. Citizen talaga. Pero yan, ang haba ng pila dun sa big bus. Seryoso ba yan? My God. So yun, we didn't make it dun sa 9 a.m. na bus. Kaya nakapila na tayo. Ang haba na agad ng pila dito sa M&M's World. I'm not sure na pinipilahan nila, but yeah, for some reason, ano yung pila. So yan, meron silang binibigay na headset. Ay, nakaupo na tayo dito. Let's go. It's the ball drop, oh. Sa 2026. So that's the Flatiron Building. Under renovation siya. Saan hindi siya makikita nang wala yung mesh. It's one of the most iconic buildings in dito sa New York. But yeah, something to look forward to next time, di ba? So we're in NYU. Ayan yung mga violet flags daw. Yan yung NYU flags. Tumutunog ngayon yung I'll Be There For You ng Friends. Yung theme song ng Friends. So I think malapit na tayo doon sa Friends apartment. Kilabutan ako. So yun guys, we alighted here dito sa Soho area. Take ako ng big bus to go here sa Soho para makita yung mga buildings, makita yung mga views, yung mga quintessential New York views na dapat makita ng mga turista, ng mga first-timers tulad natin. Tulad ko pala. But yan, ito yung stop natin kasi dito ako kakain ng ating breakfast. Dito yung pinakamalapit na stop. So, papunta na tayo ng Katz Deli ngayon. Ayan, lakad na lang tayo from here sa stop sa may Nike store. Ayan, nakalagay rin naman para malaman nyo lang din if ever big bus tours, New York, may mga signages. Ayan, so katulad nyan. Ganyan yung sinakay natin kanina. So yun, 15-minute walk siya from dun sa big bus stop papunta dun sa Katz Deli. Okay lang, I don't mind walking naman ng ganun katagal kasi ang ganda makikita nyo, ang ganda ng mga views ng mga buildings, ng mga architecture na makikita while walking. So it is really amazing to just, you know, explore New York on foot. I also saw this one, Balthazar Boulangerie. Alam niyo, makaluma yung feel. Ang ganda ng restaurant na to, yung Balthazar's. Parang diner din siya, plus nagbebenta rin sila mga pastries. Dito pala siya sa Soho, banda. Tapos yan, may mga nagbebenta ng coffee. Ayan, alam ko ito yung gusto ni Love na na brand ng makeup yata or what. Tapos alam ko, itong Glossier, ito rin yung Glossier. Ito rin yung pinapromote ng Cat's Eye as an icon. May Chipotle. Meron din pala dito. May subway station na rin dito. Yan, Spring Street Station. Grabe, ang ganda ng neighborhood na rin na to. I mean, feel mo talaga yung vibe na you're in New York. For real.
Just look at this, guys. What? Here we are. Every speck of weather is impeccable when you are near. And that's the truth, my dear. Ang ganda rin dito. You're looking pretty Ewan ko kung fantastic. na-justify yung video na kinuha ko ngayon, yung feels na to. Like, it feels like nandun ka lang sa set ng mga movies, TV series na pinapanood mo before. Like, ang lakas mga Suits, Friends. Sobrang lamig lang talaga ngayon. Buti na lang talaga medyo nag 4 layers tayo ng damit. Tapos yan, meron tayong gloves na dala-dala, na suot-suot. Kasi grabe yung lamig ngayon, guys. But yeah, sobrang gusto ko yung area na to. Sobrang ganda ng area na to sa Soho. So you can also rent out city bikes. Ayan, ito yung rules kung paano siya gamitin. So you can roam around or explore New York through this. Pero ako hindi na ako magsi-city bike kasi ayun nga, parang hindi ako sanay mag-bike sa syudad. It takes a lot of guts, confidence, and pang malakasang kumpiyansa. Kasi iba rin talaga yung mga drivers dito sa New York, mga mamsir. Nabasa natin yan at napapanood natin yan sa mga vlog. Kaya, not for the faint heart, kumbaga. Pero yun, lakad pa rin tayo doon sa Katz Deli. And I don't mind talaga na maglakad ng medyo matagal-tagal o mahaba-haba. Kasi we got to explore and see New York on its full bloom. On its full bloom. Kung ano-ano na pinagsasabi. Ayan, nasa na ba tayo? Hindi ko na rin alam. Spring Street. I mean, hindi ko naman ina-expect na, alam mo yun, sobrang linis or what. Pero yun, tama sila. Part siya ng culture eh. Part siya ng New York. I mean, this is what makes New York nga, di ba? Parang New York is not just like a place or a city. It's a vibe. You know, it's an experience. So, ayan, parte siya ng nila rito. Kumbaga, beauty. Ganda ng mga nila rito, mga stores. Mga lumang mga building, yung mga parang mga, ayun, mga brick building. Hindi ko alam yung tawag, hindi ako architect or what, pero, ayan, parang mga ganyan yung mga building dito. Ang lakas yung facade ng Friends apartment, ganun. Pero yun, sana konti lang yung tao ngayon dun sa Katz Deli para makakain tayo ng maayos at makapag-vlog. Parte talaga siya nung itinerary ko ngayon. So, medyo late nga lang tayo. Medyo late na yung natin, yung sa itinerary. Pero, ganun talaga, it happens na hindi siya masusunod. Alam mo yun? Pero at least meron lang tayong guide kung ano yung gagawin natin. And I think that's important kapag nagta-travel. Gusto ko na lang masalubong si Rachel Green, si Phoebe Buffay dito, Monica Geller, ganyan. Mamaya nandito na si Ross. Ayan. Or si Joey. Sadly, si Chandler. Hindi na natin siya meet. Rest in peace. Matthew Perry. Pero, iba talaga yung neighborhood nitong Soho. This is really nice. Ayan, mga graffiti on that side. Tatawid tayo dito along Bowery Road. And then, dire-diretso lang on that side. Sana tama naman yung dinadaanan natin, di ba? This is what I'm seeing currently. Sobrang saya lang na we get to see this side of New York. Sobrang random. Nandito si Jack Skellington. Congratulations to Taylor and Travis. Ayan, kung sino man kayo, congratulations guys. Living like a local. Ang atake natin ngayon, mga ma'am sir. Medyo konti yung tao. I don't know, baka kasi Sunday morning. This is the neighborhood. We are walking along Rivington Street. So, yung gagawin natin sa Katz Deli, parang na siya, brunch na yung gawa, yung mangyayari. So, sakto rin kasi, hindi pa tayo kumakain. And balita natin medyo heavy yung meal doon sa Katz Deli, kaya mauubos natin siya if ever. Diretso rin lang natin to hanggang doon sa Ludlow Street, hanggang matumbok natin ang tutumbukin. Medyo malayo lang pala. Ayun, nasabi ko na, diba? I don't mind walking. Totoo naman. Panindigan natin siya. This is the Rivington Playground. So parang meron ding
malaking court doon ng football. Ay, may naglalaro doon ng football and all. Kasi may mga steam talaga na umaano, no? Nanggagaling doon sa ilalim. Very polarizing din talaga New York. Like, if you're not into yung ganito, very fast-paced yung mga nangyayari. Di ba? Very city vibe talaga siya. Like, legit. Siguro good yung New York sa'yo para ma-visit lang siya at least once or twice. Ganun. But if this is your thing, if ganito yung gusto nyong vibe talaga, New York really is the place to be. Yan talaga yung quintessential New York apartments. Yung mga staircases sa likod. I mean, sa mga ganyan, I'm not really sure kung saan banda na ako. Pero yan, nakalagay rito, doon na yung East River. Tapos ang daming nakapila rito, Old Friend. Ayan, photo booth. I might want to check that out later. Tingnan natin. But yeah, this is the view. This is what I'm seeing right now, mga ma'am, sir. This is also a very nice neighborhood. Nakakatuwa makita yung mga ganyan na mga apartment dito sa New York. Sa sobrang lamig, madalas din tayo mauwi-uwi. Yun din pala, take note, hindi lahat ng mga restaurants dito or what, nag-aalaw sila ng pwede kang maki-bathroom. I mean, may mga areas dito na ang hirap makahanap ng bathroom or restroom for you to, you know, do number one. Alam ko may app or may website na kung saan pwede nyo ma-check kung ano yung nearest na toilet na pwede nyo magamit. Like, good siya for public use. I-link ko na lang din dito kasi kailangan ko rin siya. Like, gusto ko rin siyang gamitin kasi very handy siya for me as a pantog lover. Bilang pantog love. Bilang hindi nakikisama yung pantog natin minsan. Nakapag ganitong malamig. From here, kita ko na yung Katz Deli dun sa corner. Ayun, if you're not familiar dun sa Katz Deli, it's actually one of the famous spots to get pastrami dito sa New York. Very iconic siya because ito yung restaurant kung saan shoot yung isa sa pinaka-memorable movie scene din from the movie When Harry Met Sally. Sobrang funny ng scene na yun. This is really a must visit para sa mga first timer dito sa New York. And if you're a big cinephile, so yeah, let's go. Hey man. So we got our ticket. Ito yung pinaka-lifeline niya rito. Dito lalagay yung mga order ninyo, kaya don't lose this one. And there's a line, of course. All right, ladies and gentlemen, this line is Karen showing you your favorite. So yun, coffee, soda, drinks, lahat yan dito. So makita nyo, meron ng line outside. Ang bilis. One Dr. Brown root beer, please. And one French fries. Yeah, doing good. Thanks. So this is what I ordered, no ma'am sir. So ito yung pastrami sandwich. Meron silang pickles dito. Then fries and Dr. Brown's root beer. And then, or yun yung seat dun sa famous scenes sa When Harry Met Sally. Ayan, makikita nyo meron din parang signage doon. Ayan, dito sa one nila, nandyan yung mga celebrities or known personalities na kumain na rin dito. So, it's pretty packed right now. Sobrang daming tao bigla. Kanina, diba? Pinakita ko medyo konti pa. Pero ngayon, sobrang daming tao. Finally, we get to try the famous Katz Deli pastrami. And I know, ang dami kong in-order. But look at this, guys. So, hindi ako nagpa-add ng mustard. So, cheese lang to. Plus yung pastrami. Just like taking a video. Good luck. Thank you. You wanna say hi? You wanna say hi to my vlog? To my video? Oi, are you YouTubers? Yeah.
I mean, I started out shy as well. I don't know like what to say, what to do, but then like, I don't care what you guys are thinking about. Like, I'll do my thing. So That's such a nice mentality. yeah. I mean, as long as you're enjoying what you're doing, I guess it will just like come naturally. And then if they can relate to what you're like doing or saying, I think- like since yesterday, my Uber driver, I asked our concierge to also like subscribe to me. Like, Yeah, you should do it. Why not? yeah, I mean, why not, right? It's my first time here in New York as well. I mean, in the US. Oh, how did you find it? Really cool. Like, Same here, like jet lag is real. yeah, right? Yeah, I mean, it's chaotic, but Yeah. it's really fun. Is to it be your here. first time traveling alone? It isn't. It isn't my first time traveling alone. So I'm used to like this kind of setting, like talking to people. It's a different experience. Yeah. Yeah. I mean, it's fun to travel with your friends, with your loved ones, but it's also like different to just travel by yourself. Wait, Domingo is Spanish for Sunday, right? Yeah. Yeah, that is my surname. It's just really nice to meet some people talaga. Ang tagal namin nagtsagahan. Pero yan, they're from Spain. So far, 4 na yung napapasubscribe ko sa channel ko na na-meet ko dito sa New York. It's a different experience. Talagang ma-enjoy mo siya. Iba rin yung experience kapag na-travel ka mag-isa. Pero, of course, iba rin yung experience kapag kasama mo yung mga loved ones mo, di ba? So, yeah, I guess I'm built for this. Gusto kong i-recreate yung scene. Gusto nakakaya, ang daming tao. I'll have what she's having. So, this is what the queue situation is right now sa Katz's Deli. So, kanina di ba pinakita ko wala pang tao masyado nung punta ko. But now, that is the queue. So, buti na lang maaga-aga tayo konti. Kasi kung hindi, inabot natin yung queue na yan. And, lunchtime din kasi. Kaya, umabot na ng kabilang block yung pila. So, you can see. Grabe. Buti natin inabot yan. Dahil kung hindi, baka hindi na tayo tumuloy. Ayan, may na-meet din ako kanina. Solo lang din siya kaya ayan, nagkausap kami. From China siya, si Shua. Kagabi daw, nandito na rin siya sa Katz's Deli. Pero since sobrang haba ng pila, ganyan, umabot. Bumalik na lang siya na mas maaga. Sa mga gustong mag-try, if ever, agahan nyo yung punta. Like ako, nakarating ako dyan before 10 a.m. for brunch. Konti pa yung tao. Mas okay siguro na gano'n kasi masasayang yung oras or ang daming oras yung mauubos kung sakali man napipila kayo doon. And tinake out ko na rin kasi hindi ko na talaga maubos. Nakakatawa, saan dahil pumupuri nitong jacket natin. So this is from 100 Thieves. Tapos sabi dun sa Katz's Deli na yung cutter nila doon, sabi niya kung iipon daw ba ako ng Pokemon cards. Sabi ko hindi ako naglalaro ng physical na Pokemon cards or nagko-collect. Pero naglalaro ako ng mobile game. But now, we are heading back doon sa bus stop natin. Try kong maglakad sa ibang street naman. Kanina kasi doon ako naglakad sa may Rivington. Dito tayo sa Orchard Street para iba na may makita natin. So itong dinadaanan natin ngayon. Nakatawa kasi puro mga vintage store, mga specialty shops yung nandito. Nandiyan tayo naglakad kanina, Rivington Street, di ba? Gusto kong balikan yung yung parang photo booth. I mean, yung photo booth pala, talaga. Na nakita ko kanina. Doon, ito pala yun, old friend. Parang siya, parang black and white, vintage. Yung magiging photo. So yun, kung interested kayo, yan, may pila nga siya. Mas okay siya kung nandito si Jam or kasama ko si Jam. Kasi kung ako lang mag-isa, parang nalulungkot naman ako mag-photo booth. Kaya hindi na natin kakarin yun, mga mamsir. Pero yun, kung gusto nyo, again, parang vintage old photo, yung photo booth na yun. Very nice, very Instagrammable. So, binayaran ko parang nasa 50 plus USD. Kasi nga, dami ko in-order. Tapos, syempre may mga tips pa yon. Usually kasi dito talaga sa New York, yung tipping culture is talagang highly observed, highly respected. Actually, pwede ka mag-custom ng tip mo dun sa Katz's kanina, pero nag-15% ako. Kasi okay naman yung food. Ito ngayon natin naubos. Pero yun, take note na kung couple kayo, pwede na maghati sa dalawa. I mean, sa isang sandwich. Busog na kayo doon. Tapos yung fries nila pwede nyo skip. Pero yung root beer, ang sarap ng root beer. Marami tayo na meet ng mga friends dito.
Taga Chicago pala si Shua. Pero originally he's from China. Tapos yun, sinabi ko rin sa kanya na I will be going to Chicago soon din. May malamig pa rin, pero kaninang umaga, intense yung lamig. Ang next stop natin, dun naman sa Brooklyn banda. Kailangan kong habulin yung daylight din. Kasi maagang nagsa-sunset ngayon dito sa New York. Around 4 p.m. madilim na. So, there's the Supreme store dito sa Soho. Haba rin ng pila. Gusto ko rin sanang i-check kaso ayun nga, haba ng pila, sayang yung oras. Tuloy-tuloy pa rin tayong bumalik sa ating totoong gawain. Which is ang gumala at hindi ang mag-shopping. So yung Jack's wife, Freda, sikat din yan. Nung nag-search ako ng mga best breakfast to try dito sa New York. We're now back here. Doon sa binabaan natin kanina. So now we're back here sa Big Bus. Pupunta na tayo ngayon ng Brooklyn. I mean, yun yung next stop natin dito sa Big Bus. Okay, so ngayon, nandito tayo sa Chinatown, Little Italy stop. Hindi na ako dito magagala for now. Kasi you can only do so much. Sa ilang araw mo dito sa New York, hindi talaga kaya yung sa isang araw, ang dami mong pupuntahan kasi nakakapagod sila and hindi talaga posible. Dapat i-pace mo yung sarili mo. So ngayon, I don't think I would be able to go dun sa ibang pang mga spots na initially pinlag ko rin. But yun, hopefully, pupuntahan pa rin natin yung mga ilan sa must-see spots na nandun sa itinerary ko. Alright, so we're now here sa Brooklyn Bridge stop ng Big Bus. So kanina nakita ko na yung Brooklyn Bridge from afar. But now, tayo mismo ang lalakad doon. From afar nakita ko na ang daming tao. But it's a must-do experience dito sa New York. Kaya hindi natin papalagpasin. Doon yun, tatawid lang tayo. And then, yun. Walking distance na lang siya. Papunta doon sa Brooklyn Bridge. Noon, kala ko yung New York is yung Manhattan area lang. Pero yung New York, meron siyang 5 boroughs talaga. Isa lang yung Manhattan doon. Pangalawa is yung Brooklyn. There's much more than Manhattan dito sa New York. Kaya sabi nga nila, wag lang Manhattan yung i-explore. I-explore na yung ibang boroughs. But for now, 2 boroughs lang yung mapupuntahan natin, which is yung Manhattan nga. Plus, yung Brooklyn. Palakad na tayo ng Brooklyn Bridge. Pedestrian. So yeah, makita ng daming tao. Diba? Late na rin kasi. Maganda yata rito talaga kapag maaga-aga ka. Past 1 p.m. na. Medyo marami ng tao. Yan, hindi pa naman banggaan ng shoulders dito banda. Hindi pa bumper to bumper. So yun, we're now here sa Brooklyn Bridge. So as you can see, ang dami ng tao. Dito pala yung bumper to bumper na talaga. As in, ang dami. Kasi, ayun, parang kitid na yung daan. So, talagang magkakabanggaan if ever. But from here, kita na rin yung Manhattan Bridge. Diba? Grabe, isa tumatayo pa dun. So yun guys, we found a great spot dito sa Brooklyn Bridge. And yan, yun yung view natin, Manhattan Bridge, Brooklyn Bridge. We are so here in New York City. And we are seated here sa Brooklyn Bridge. And this is my view right now. Nakahanap tayo ng magandang spot dito. So, ayan, wala masyadong photo bomber. Ito yung mga challenge kapag mag-isa ka lang nagtatravel, wala nagpipicture sa'yo. So, sariling sikap tayo dito sa Brooklyn Bridge. So yan, habang wala pa masyadong tao, pwede na to.
Sariling sikap talaga. Ayan, humupa naman na yung tao, kumunti na lang. So yung banda rito, mas konti na yung tao. And ayan ang view. Makakatawid na rin tayo sa wakas. Grabe, sobrang lamig dito sa Brooklyn Bridge. Giniginaw na tayo. Tada! So, for a time, ito yung pinakamalaking suspension bridge sa buong mundo. The Brooklyn Bridge. Ito nga yung bridge na nagko-connect sa Manhattan tsaka sa Brooklyn boroughs. Dito, banda, merong information, City of New York, Brooklyn Bridge reconstruction, erected by the cities of New York and Brooklyn. Dito banda, mas konti na yung tao. Nangangatlan na yung kamay ko sa lamig. Ang hirap kasi kapag naka-gloves, hirap mag-photo, hirap mag-take ng photo. Ang hirap kontrolin nitong GoPro tuloy. Nitong ano natin, anong ba tawag dito? DJI. Tiis sa lamig. Tiis sa lamig eh. No? Pero yun, pagka-cross itong Brooklyn Bridge, puntahan naman natin yung Dumbo, which is isa rin sa mga famous spots dun sa Brooklyn area kung saan naman kita yung Manhattan Bridge. Yun ang ating agenda for today at kung bakit tayo tumatawid ng tulay. I think this side is much better kumpara dun sa parang New York to Brooklyn side kasi mas konti yung tao. Dito banda, parang dun dumami bigla nung sinabi kong konti lang dito. But anyway, let's go cross the bridge. May mga hawkers din dito or mga nagbebenta sa bridge. Ayan, may mga pagganap dito ng mga ganyan. Parang locks. Ano ba tawag dyan? Bands. Iba may lock. May mga hairband. May mga paganyan pala dito. Ginaw dito pero ang ganda ng view guys from here. Ayan, kita niyo yung skyline ng Manhattan over here. Then that's Brooklyn side naman. Tapos may mga bench din on this side na pwede nyo munang upuan just in case pagod na. Katulad ngayon, pagod na ako. Medyo medyo pataas siya, di ba? Yung lakad kaya nakakaubos ng energy ng konti. Pero laban na. Isa lang tayo dito eh. Di ba? Nandito na tayo, so bakit hindi pa natin susulitin? Kaya tuloy-tuloy lang natin to, mga ma'am sir. Malapit na rin tayo sa ating paroroonan. Eh, mas konti tao rito, so mas makapal mukha natin mag-vlog. Pero marami na ulit sila, kaya tigil na ang pag-vlog ulit. Pero yun, ang hirap lang minsan. Alam mo, gusto mo mag-picture pero wala akong picture sa'yo. So, ang sister doon is mag-aalok ako ng, kunwari, couple or yan. Pwede ko yung picturean. Tapos, can you return the favor? Para-paraan lang mga ma'am sir, ganyan talaga ang buhay. And then after this, dun tayo sa Dumbo or down under the Manhattan Bridge overpass. Bala ko sana, meron kasing pizzeria din doon, Juliana's. Kaso, hanggang ngayon busog pa rin ako mga ma'am sir sa kinain nating pastrami. Baka hindi na ako kumain muna doon. Or tingnan natin, baka meron tayong machichan ng konti. Pababa na tayo. At least ngayon, mas madali na lang kasi pababa na. Kanina kasi medyo in-effort na natin ng konti, diba? Ayan, this is the Brooklyn area na. From here, kita na yung Grand Carousel. Nasa ilalim. Nakikita niya ba? Basta yan, carousel yan. Okay, naka-enclosed siya sa isang parang glass enclosure. Tapos yun nga, medyo pa sunset na rin. Yun nga yung mahirap dito, mabilis mag-sunset. Kaya yung iba na perfect photo spot, lalo na kapag umaga, dapat bilisan, agahan yung punta para mahabol yung sunlight. Yung natural light, ganyan. Hopefully maabutan pa natin yung ibang naka-plot sa ating itinerary ngayon. Pero it's all good. I mean,
ganun talaga, medyo niready ko na rin yung sarili ko na hindi lahat mapupuntahan talaga. Kasi katulad ngayon, nag-spend ako ng ilang oras dito sa pag-cross ng Manhattan Bridge, ng Brooklyn Bridge. Kasi yun, talagang humanap ng spot, talagang in-immerse ko lang ng konti yung sarili ko. Diba, hindi lang yung bumaan ka, tapos nag-picture, parang at least tinry ko rin na magstay. I-appreciate lang yung view, ganyan. So, ayun, it's a different experience, di ba? Perfect bodies in the shallow blue, drifting faster than they should. Golden hour paints a dream like you. Even dreams start fading too. I am leaving, tell me what to do. I can feel. So yan, pagbaba mo ng Brooklyn Bridge, eto na yung way papunta naman ng Dumbo. Grabe, ang daming tao. So may mga natitinda rin dito ng mga portrait, sweatshirt, $25. Yung keychain nila tsaka hat, $1 and $5 respectively. Sobrang daming tao. So yung dream mong photo na walang tao, you, Manhattan Bridge, tapos yung Empire State Building lang na nandun sa pinakagitna, hindi posibleng mangyari yun ngayon. JB Domingo. Okay lang yan. At least nakita mo yung Dumbo from here. So yun, we're now here sa Dumbo. So actually maganda na yung photo spot right before puntahan nyo or ma-reach nyo itong Dumbo enclosure. Dumbo enclosure, I mean, basta ito, yung bawal ng pumasok yung mga cars. Diyan ako nag-take ng magandang photo with Dumbo and all. Kasi dito medyo maraming tao. It is really nice to see this like in person. Kitang-kita yung Empire State Building. Ang galing. So yan, naitawid naman natin yung ating Dumbo Brooklyn adventure or trip today. From here, papunta rin to ng Brooklyn Bridge Park. Tapos baka mag-ano na lang ako, mag-subway, babalik. So hindi na tayo lalakad ulit ng Brooklyn Bridge kasi hindi ko na kaya mga mami sir. Talagang okay na ako, goods na ako doon. But yeah, etong Dumbo lang naman talaga ang habol natin dito. Maliban dun sa fact na gusto ko sana mag-pizza dito sa Juliana's. Kasi gagabihin na I mean, 3 PM na. So supposedly, dapat hanggang mga 1:30, 2:30 lang ako around dito. Tapos makabalik na ng Manhattan ulit. Kasi tutuloy pa natin yung Big Bus adventure natin. Hindi pala ako nakamay kanina. Ewan ko kung rinig yun. But anyway, sobrang nasulitan ako doon sa Big Bus na yon. It's a great way para i-familiarize din talaga yung sarili ninyo dun sa area. And yun, nalibot natin yung ilang mga spots na nakikita rin kung ano yung mga nadadaanan, which is really nice. And for me, yun, sulit siya. So binook ko siya through Klook. So yung Klook Pass yung binook ko, pwede na kayong mag-reserve ng iba't ibang mga attractions just using one pass. Mamimili kayo kung 2 attractions hanggang 6 attractions yan. So yung pinili ko is yung 6 attractions. So reserve na lang ng reserve ng mga slot para dun sa mga tourist spots or tourist attractions na kailangan ng bayad or kailangan nyo ng tickets. So for me, so far yun nga, ang binook ko is yung Big Bus, tapos yung Empire State Observation Deck kahapon, tapos yung cruise na gagawin ko, and then yung Summit 1 Vanderbilt Observation Deck din na supposedly dapat gagawin ko siya tomorrow pero hindi na okay yung time slot na meron kaya i-move ko siya on Friday. Sana
kayanin na schedule pa. But anyway, we're here sa Brooklyn Bridge Park. And from here, kita na rin yung Brooklyn Bridge and the Manhattan Bridge over here. Tapos yun nga yung carousel. Grabe, sobrang surreal pa rin ng moment na to. Hindi pa rin ako makapaniwala that we are here. That we are actually here. So this is Jane's Carousel. So dito siya makikita sa baba ng Brooklyn Bridge. Kanina natanong natin siya from there. Child-friendly attraction. Pero hindi mga bata yung nasa loob nakasakay. Diba? Yung mga matatanda na naghihil ng inner child. Parang pagtawid, iba yung vibe nitong Brooklyn. Parang mas chill. Kasi medyo chaotic yung sa Manhattan. Parang ang daming tao. Even dun sa pagtawid mo pa lang, alam mo yun, yung sa side na kung saan ang daming tao. Tapos sa Brooklyn side, medyo chill na yung tao. Alam mo yun, parang nakarelax na sila, ganun. So parang ganun din yung vibe. Parang na-feel ko dito sa Brooklyn. Mas low-key, pero nandun pa rin yung angas. Alam mo yun? This is a nice get away from the chaos of Manhattan. Check ko tong Time Out Market. Dito lang din siya, malapit sa Brooklyn Bridge. May mga food concessions dito. Pwede nyo bilhan ng merienda if ever napagod kayo or what. So let's go. Dito sa Time Out Market area, nandito rin yung Museum of Food and Drink. Rooftop park, meron din. Then may store. Mga souvenir shop. The best of New York under one roof. Dito lang pala siya. May entrance sa pala kanina. Hindi ko lang nakita or hindi ko napansin. So yun, order lang ako ng peppermint hot chocolate dito sa Time Out Market. So yun, since medyo busog pa nga tayo, nag-hot chocolate na lang muna para mainitan din yung katawan natin. And ano na rin, hand warmer. Hand warmer. So, actually, na-curious ako dun sa parang may Christmas tree store. Alam mo, for some reason, pag nanonood nga ako ng mga series at saka movie, di ba? Parang tradition talaga yun na kumuha ka ng totoo as in totoong Christmas tree. Mabot din ng halos mga $10+ tong ating hot choco. So, ayun, pikit mata. Mahal talaga, mahal sa New York. I mean, mahal talaga sa New York. Okay na yun, it's given. But yeah, we only live once. So, buy that peppermint hot chocolate. Itong peppermint hot chocolate, it tastes like Christmas. Ang sarap, masarap siya, promise. Hindi sa binivindicate ko yung pagbayad natin ng mahal na hot chocolate. Masarap siya, in fairness. Cheers! So, ito yung Christmas tree market na sinasabi ko, Haga Tree. Ayan, dito lang yan sa Washington Street din, along Dumbo. So yun lang, gusto ko lang siyang ma-experience, gusto ko lang siyang makita. Ano, bibili sila ng Christmas tree. Doon galing. Gusto ko lang siyang ma-experience, gusto ko siyang makita. Ayan, organic Vermont Christmas trees. Nakabili sila ng Christmas tree. Ano yun? Ito yun. Sobrang nice. Tingnan lang talaga yung mga puno. Pero, wala lang. Feel na feel ko lang ang pa-Christmas vibe dito sa New York. So, cheers! So yeah, I will be taking the subway pabalik ng Manhattan through this AC Metro High Street to Brooklyn Bridge Station. Wish me luck! This is the first time that I will be... Totoong chismis. So, bumili ako nitong OMNY card. Ito yung Metro card nila rito. Pero alam ko i-phase out na rin daw to. This will be the card that I will be using pag sumakay tayo ng Metro.
tayo sa Fulton Street. So, dito yung nearest stop ng big bus na sinakyan natin. So, hindi ko alam kung tama yung decision na nag-big bus tayo ng winter. Sobrang lamig. Pero, mag-cover na lang tayo. Ayan. Diba? Wrapper yarn. Chok. Lamig. Pero yun, mag-big bus na lang ako. Pabalik. Baka hindi na tayo mag-stop dun sa or bumaba dun sa ibang mga stops like Wall Street, ganyan. Kasi gabi na rin. Grabe, pagod na rin ako. So, tingin na lang natin yung city lights, yung mga architecture dito from this viewpoint. Diba? Sa big bus. Para sulitin ko na lang din kasi ayun, hindi natin nasulit masyado eh. Parang puro tayo stop ng stop kanina. Hanggang pabalik na to ng Times Square. So yun, hindi na kinaya ng katawang lupa natin yung lamig doon sa big bus kanina. So bumaba na ako dito sa Hudson Yards. Hindi ako nagsisi. Buti lang pinuntahan ko to dahil ang ganda. Yung The Vessel na building, na architecture dito sa Hudson Yards. Lalo na ngayong Christmas season guys. Like, hihimutan ako sa sobrang ganda. Ang ganda. Grabe mga ma'am sir. Sobrang magical niyan tingnan. Nakita nyo ba? Tapos palibutan siya ng maraming Christmas lights, mga Christmas trees. Grabe. Pero nga, ang special ngayon, since Christmas nga, may mga Christmas lights around the area. Plus, may Christmas lights or Christmas decor din, yung mismong vessel. Para rin siyang beehive eh. Tapos yan, parang observation deck din siya. Can also go up. And then, overlooking naman yung Hudson River. Dun sa side na yan. Kaya sobrang lamig din kasi malapit tayo dun sa dagat. Or sa river pala. Hudson River nga. Tapos yun, Christmas feels, Christmas vibe dito. O diba? Ang saya. Christmas in New York, it really feels special. It hits different. Yung Christmas vibe dito sa New York. Gusto ko muna sana tumambay dito. Parang may makaupuan din dito guys. Pero sobrang lamig talaga, hindi ko na kinakaya. mali talaga yung decision na ito lang isuot ko ngayon. Hindi ko in-anticipate na so sobrang ganito yung lamig. Like kayo na kasi, sabi, parang mga 0, 1, tapos paglabas ko, kaya pa. Pero ngayon kasi sobrang hangin na. Yeah, eto, nginig talaga, nginig pantog na naman tayo mga mamsir. Pero this is the view from here. Then yan, lakad na rin tayo rito. Alam ko pa highline na rin to. So yung highline, parang dati siyang rail track din dito sa New York para sa isang cargo train yata nila, parang ganon. Pero ngayon, nire-purpose nila yun. Ginawa nilang attraction na kung saan pwede kayo maglakad, mga pedestrian, ganon. Tapos yan, may mga art installations din na pwede ninyong picturean, i-appreciate, ayan. Pero ang ganda rito. And dito sa Hudson Yards. Ayan, yan yung vessel. So may mga food court din dito where you can buy snacks. Ayan, sa tapat lang din ng Hudson Yards. So punong-puno rin ng Christmas lights dito sa park. Very Christmassy ang vibe. Tapos nandito na rin yung metro station. Ayan, 34th Street, Hudson Yards Subway Station. And yan, tuloy-tuloy lang. Mapunta na tayo ng Narnia. Chuk. Oh. Nagstay lang ako sa Hudson Yards. Nagpa-init lang konti. Tapos, pabalik na ako ng hotel. So, nag-take na lang din ako ng metro pabalik. 2 stops lang siya. From Hudson Yards, papunta ng Park Terrace sa Bryant Park. Metro lang ulit tayo for today kasi tapos na yung big bus tour. So, hindi na ako makakasakay ulit. Tapos na yung last ride niya. So, yun. Nakapamili lang ako ng extra panlamig kasi
wala lang, gusto ko lang bumili. Dun sa H&M. So, suotin natin yan tomorrow. So, suotin agad. Kasi, yung dala kong panlamig, parang hindi niya kinakaya yung lamig. Parang dapat pang malakasan talaga. Kaya ito, napabili tayo ng may pa-fur ng konti. Kaya gusto ko na rin umuwi. Parang in-allergy ako bigla. Parang mahinga ako ng bahin. Hindi ko alam kung allergy o dahil sobrang nilamig ako dun sa big bus kanina. After this, bababa ko lang sa hotel, tapos dinner, tapos siguro I'll call it a night. Sobrang dami nangyari ngayon, sobrang napagod din ako. So, gusto ko na rin matulog. Actually, hindi yung reason bakit gusto kong pag-uwi sa sarili ko para makatulog ako ng pangmalakasan din ngayon. Kasi kanina, parang saglit lang din tulog. Parang jet lag pa talaga, so babahing na sana ako kaso naputol. Anyway, sakay na tayo ng train. Papunta na, yan, Times Square, Grand Central. Alam ko dito yung may napanood ako YouTube video. Parang dito yung tumutugtog. Anyway, yun na tayo. Punta na ng Times Square, pero 2 stops lang tayo. Ayan, sakto, meron pa train. Waiting na lang, so ito na tayo. I alighted na dito sa Times Square station. Dito na ako bumaba kasi bibili na ako ng food para tuloy-tuloy na pagdating ng hotel. Bala ko mag-Jollibee kasi gusto ko na talaga magkanin, mga mobster. Kasi yun na talaga. Gusto ko try adobo rice nila. Dito lang meron yata sa US ang adobo rice, kaya might as well. Try na natin. It's a new experience. So, no judging. One station away lang din pala to from Hudson Yard. Kaya yan, exit na tayo. So by the way, kapag mag-e-exit, di na kailangan ng card. Mag-tap in lang, then yung exit is eto, parang ano ba to? Yung pala, baliktad to. Dito yung nga sa Times Square, yung Jollibee, tabi ng Carlos. Take out na lang ako kasi sa hotel na lang ako kakain din para pahinga na dire-diretso. Jollibee! Ngayon sila dito yung Cat's Eye Special Korean, pero ayoko na Special Korean. Ito lang tayo, 2 sides. Try natin adobo rice. And then, isang regular fries. So, sana yung freeze. Ito daw yung okay. Kaso, ang lamig nun. Mango coconut quencher. Ang masarap yung mango coconut quencher nila. Coconut green freeze. So, ito yung mga drinks sila dito. Pineapple quencher din daw masarap. Alam ko ito yung paborito ni Brett Manrap. Sige, mango coconut quencher na lang. Try natin. Try natin yung all spicy. Add pa ako ng isang rice. Or okay na siguro yun. Hindi, okay na. Gada ako ng steamed rice. Nakabalik na tayo ng hotel. Grabe, sobrang pagod talaga ngayon, guys. As in, hindi na kinakaya ng katawan lupa natin. And yun, actually maaga pa 7:30 pa lang. Pero hindi talaga kaya. Ang aga nating umalis din kanina. Mga 8, diba? So, I think enough na yun for now. Talagang grabe yung pinagdaanan natin ngayon. Ang dami nating lakad. Ramdam ko na yung pagod, puyat, ganyan. So, iba yung jet lag. Hindi na talaga kinakaya. Kung dati, kaya pa mga bata-bata tayo. Pero, hindi na ipagkakasya lahat. Alam mo yun? Pero okay lang yun. I mean, ganun talaga. Medyo in-expect ko na. But anyway, tikman na natin tong Jollibee. Hindi ko na masyadong imumukbang. Wala nang mukbangan na mangyayari. Basta, chill-chill na lang tayo. Dahil gusto ko na lang talagang kumain, magpahinga. Okay, pero for the sake of, sige, i-vlog pa natin. JB Domingo, kayang-kaya mo yan. Gusto mo to, diba? Yung in-order natin is 2 pieces na chicken. Tama ba? 2 pieces nga lang ba yan? Yeah, 2 pieces chicken, tapos merong biscuit na kasama. Ayan. Initial thoughts, malaki yung mga chicken nila. Parang yung Chicken Joy ng Hong Kong, malalaki.
Well, it depends pala. May mga branch na hindi okay. Meaning, maliit yung chicken nila. Pero parang most of the time okay naman. Tapos ito, meron silang pa biscuit dito na side. Yung in-order ko, yung may biscuit plus may additional pa na dalawang sides. Nag-extra din ako ng fries. I mean, kasama na pala yung fries. Nag-extra rice pa ako kasi sobrang na-miss ko na yung rice. Tapos ito, yung binili ko, yung mango coconut drink nila na quencher. Of course, nag-extra gravy pa ako. Tapos yung adobo rice nila. Ito, wala siya sa ibang bansa. Sa US lang. For some weird reason, bakit US lang yung nagsiserve nitong adobo rice nila. This is Jollibee US. Hindi ko tinry yung kahit na icon tayo, no? Hindi ko tinry yung, yung cat's eye na chicken. Kasi, hindi ako mahilig sa, yung ganong chicken, yung saucy, ganyan. Gusto ko talaga crispy yung chicken natin. Kaya, ayun, nag-ano na lang tayo. Chicken Joy na normal. Unahin muna natin tong adobo rice nila. Let's see if it's worth the hype. Ang ginagawa ng iba, parang kukunin nila yung balot ng chicken, tapos ipapalaman nila tong adobo rice. Pero, since, ba't hindi nila ginagawa to sa ibang Jollibee? Ba't dito lang? Sarap. Yung adobo rice, parang ano na siya? Ano yung rice in a box? Parang ganung level yung lasa. Pwede na siyang meal. Try naman natin yung chicken nila. Tingnan natin kung may pagkakaiba ba or what. Pero nga, ang unang impression, okay naman siya. Yung size, mukha naman siyang crispy. Crispy-licious, juicy-licious. Gamitin natin yung adobo rice nila. Of course, gravy. Hindi mawawala yan. Malaki na yung nila. I mean, ito, small gravy na siya. Ito. Pero malaki na lalagyan. Pwede na. Unlike dun sa iba. Diba sa Pilipinas, sobrang liit lang nung lalagyan ng gravy. Ewan ko nagbago na ngayon. Ayun, dito malaki naman yung lalagyan. Kaya, goods na. Ipapalaman natin sa adobo rice. Just like how the Americans, how Filipino-Americans do it. Diba? So, kunin natin yung balat. And then, tsaka natin ibabalot ang rice. Kunin ang gravy and kagat. Parang hindi nakaka-vlog. Sarap. Ang sarap. Chicken nila. Yung balat ng chicken, masarap. Ramdam mo agad yung anghang. Parang hindi lang siya sa balat. Try naman natin yung laman. Nakakamiss yung Jollibee. Ang adobo rice nila, panalo. Sarap siya, guys. Nakakamiss yung rice. Ano yun? Parang hilis pa lang tayo walang rice. Parang hindi kompleto talaga. So now, try natin itong mango coconut quencher nila. Let's see. Pwede nyo siyang lagyan ng boba. Boba. Pero ako hindi ko na nilagyan. Parang $1.50 yung presyo kapag nag-add pa kayo ng boba. So, ayaw natin ng boba. So yun. Masarap to. Masarap. In fairness naman. Yeah. Try natin itong biscuit. Kasi, wala to sa Pinas. Tapos, galing siya sa Hong Kong. Ito siya. Para lang malaman natin kung ano lasa. Flaky yung texture niya. Parang may kalasa siya na hindi ko ma-point out kung ano. Okay man. Pero parang, ewan ko, buttery yung flavor. Pero parang hindi ko masyadong trip. Ano ba? American thing ba yung biscuit? Hindi ko rin alam bakit may pa-biscuit sila. Pero, ayun, so far, okay naman. Hindi hype ang Jollibee dito sa US. Masarap. Kaya, kung Pinoy ka na nasa US, talagang mamimiss mo to. So, panalong panalo. And yun, hindi ko na masyadong papalawigin pa ng ating Jollibee taste test dito sa NYC. Dito ko na rin tatapusin tong ating vlog. Maraming salamat pa nga, ma'am sir, sa patuloy na panonood ng ating New York vlog series. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, comment, and subscribe. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios.